Talaga ba, ate? Pagod ka pa sa lagay na yan? Ano bang ginawa mo? Wala naman, di ba? Ni hindi mo man lang asikasuhin ang anak mo. Nakakahiya ka, ate. Pinagchichismisan ka ng mga nanay ng kaklase ni Brian. Papasukin mo ba naman yung bata na walang baon? Mukhang timawa dun sa school. Walang pagkain tapos hindi pa maayos ang damit. Mahiya ka naman ng konti. Matuto ka naman mag-asikaso ng mga anak mo. Maglaba ka naman o kaya magpalaba ka na lang. Ano, huwag mo sabihin sa akin na isang buwan na yung suot mong panty dahil tamad kang maligo at magpalit. Yak! Wala kang pakialam. Kikilos naman ako kapag kailangan ko talaga kumilos. Lagi kang obligado kumilos dahil may anak ka. Hindi natitigil sa pagluwal ng bata ang pagiging ina. Normal lang mapagod kapag may ginagawa ka. Ang hindi normal, yung pagod ka palagi pero nakahilata ka lang naman. Sabi ni Brian, lagi kang puyat tapos hindi ka na tumatayo dyan sa hinihigaan mo. Hoy, kumilos ka! Huwag kang tamad! Diyos ko, nakaka-stress ka ate. Ang tanda mo na kailangan ka palaging pagsabihan. Nanay ka! Bawal tamad kapag nanay ka. Mahiya ka, hindi lang sa sasabihin ng iba, kundi pati sa sasabihin ng mga anak mo. Ang babata pa ng mga yon, ganito na bubungad sa kanila. Mas pagod pa si Brian talaga eh. Siya kumikilos dito sa bahay nyo. Bata pa yun, 8 years old. Nagkaroon ng malaking responsibilidad sa sarili at sa kapatid. Ano, pinapalabas mo dito na wala akong kwentang ina? Hindi lang bilang ina, wala kang kwentang tao. Marami ang obligasyon ng isang ina. Dumarating sa punto na wala ngang pahinga. Nakakapagod pero dapat pa ring magpatuloy. Pero si Jenny, mas inuunang pairalin ang kanyang katamaran. Wala siyang pakialam kahit na nahihirapan na ang kanyang mga anak. Ito rin ang magiging dahilan upang pagbayaran niya ang kasalanan na yon sa pamamagitan ng itim na kapangyarihan. May pagbabago pa kaya o ito na lang din ang kanyang magiging katapusan? Mama, gugutom na po kami ni Nina. Mamaya na ako magluluto, nakikita mo naman na nagpapahinga ako eh. Kanina ka pa po nakaupo dyan. Mama, gugutom na kami. Isa pa Brian, tatamaan ka sa akin. Nakikita mo na nagpapahinga ako, di ba? Naghugas ako ng plato at pagod na pagod ako. Gusto ko magpahinga. Mamaya na kayo kumain. Pero po yung tiyan ko, nagkukrok-krok na, masakit na po. Tapos si Nina, umiiyak na. Total may edad ka naman na. Sige, ikaw ang magluto ng pagkain nyo ron. Hindi ko po abot yung kalan eh, mataas po. Hey, bahala ka dyan. Basta sinabi ko na sa'yo na nagpapahinga ako. Mamaya na kayo kumain kapag tapos na ako manood. Walang nagawa ang bata. Dahil sa edad na 8, ano ba naman ang kaya niyang gawin? Ilang beses na kinulit ni Brian ang ina, pero tutok na tutok talaga si Jenny sa kanyang pinapanood. Ganon siya palagi. Madalas inaabot ng ilang araw ang mga hugasin sa bahay nila bago niya hugasan, kaya natatambak ito. Kapag sobrang dami na at huhugasan na niya, buong maghapon na siyang hindi kikilos dahil sa sinasabi niyang pagod na siya. May 2 siyang anak. Wala siyang trabaho at ang asawa niya ang bumubuhay sa kanila. Nagtatrabaho ito sa Maynila, kaya kung tutuusin, 2 bata lang ang kasama niya. Nauutusan naman niya si Brian at hindi ito makalat. Sadyang ayaw lang magkikilos ni Jenny at sinasabi na mabilis siyang mapagod. Dahil gutom na talaga si Brian, nagpunta siya sa bahay ng tiyahin niya na nasa kabilang bahay lang. Bitbit niya pa nga ang 3 taong gulang na kapatid. Oh, anong ginagawa niyo rito? Halika kayo. Tita, gugutom na kami. Pingi po tinapay. Oh, bakit nagugutom kayo? Nasaan si mama mo? Nasa bahay po, nanunood. Papagod po siya, ayaw niya magluto. Gugutom na kami, mamaya na daw po kami kakain. Ano ba naman yung mama mo? Ang laki ng pinapadala ng asawa niya, hindi man lang kayo pinapakain. Buti na lang marami ako niluto na ulam. O sige na, umupo na kayo dyan. Naku, teka nga, may natira pa bang kanin? Si Clarice ang bunsong kapatid ni Jenny. 3 lang sila pero ang pangalawa ay nasa ibang bansa. Kasama ni Clarice sa bahay ang mga magulang nila, pero nung panahon na yon ay nagbakasyon ng mag-asawa papunta sa mga kamag-anak nila sa Pampanga.
Ilang araw pa ang lumipas, halos araw-arawin na ng mga bata ang pagpunta kay Clarice. Naaawa pa nga siya dahil nakikita niyang marurungis ang mga ito. Kaya sa inis niya, sinugod niya ang kapatid. Ate, ano ba naman yan? Yung mga anak mo doon gutom na gutom, nasa bahay. Tapos ikaw nakahilata ka lang dyan? Kumilos ka naman dyan, para kang tanga. Mamaya na yan, napapagod pa ako. Sige nga, ano bang ginawa mo buong maghapon para mapagod ka? Simula 7:00 ng umaga, nasa bahay na yung 2 mong anak. Ngayon maggagabihan na, nasa bahay na naman sila. Nagugutom na. Hindi ka man lang ba nagluto? Alam mo naman na may maliliit ka. Buti sana kung mag-isa ka lang sa buhay. Kahit na humilata ka lang dyan tapos wag kumilos. Kaso may anak ka. Ayan, hindi ko na narinig yung revelation sa pinapanood ko. Ano ba naman kasi yun? Bakit ka ba nanghihimasok sa pamilya namin? Pwede bang wag mo akong pakialaman? Alam ko kung anong ginagawa ko rito sa bahay. Ay, wala pala akong karapatan manghimasok? Sa amin tumatakbo mga anak mo kapag gutom na gutom sila. Saka, tignan mo nga tong bahay mo. Hindi ka man lang ba maglilinis? Itong mesa mo nanggigitata na. Panay ka dyan higa tapos nood. Wala ka naman dyang napapala. Nagpapahinga nga yung tao, di ba? Wala bang karapatan na magpahinga, ha? Dapat ba kapag nanay ka tuloy-tuloy ang kilos? Napapagod din naman ako. Tao lang ako, oh. Wala naman nagsabi na huwag kang magpahinga. Ang sinasabi ko sa'yo, ate, maging responsable ka naman. Magluto ka at pakainin mo ang mga anak mo. 2 bata lang yan. Konting linis sa bahay kahit na hindi masyadong malinis na malinis dahil magugulo talaga ang mga bata. Pero hindi naman ganyan na maghapon kang nagpapahinga. Kumuha ka ng yaya kung hindi mo kaya mag-alaga ng mga anak mo. O sige, kukuha ko. Ikaw magpapasahod. Anak ko ba yan? Ikaw ang nagsuggest eh. Palibasa, wala ka pa kasing anak kaya hindi mo alam kung anong pakiramdam mapagod bilang isang ina. Yun na nga, wala pa akong anak at asawa pero ako naman yung responsable sa mga anak mo. Ako yung nagpapakain at nagpapaligo sa kanila. Yung bunso mo may halak. Aba, kapag yun nagkasakit sa baga dahil sa pagiging pabaya mong ina, ewan ko na lang talaga. Isumbong na lang kaya kita sa asawa mo, no? Alam niyang nagpapahinga ako. At siya na rin na nagsasabi na magpahinga ako. Kung nagpapahinga ka ngayon, anong nakakapagod na ginawa mo buong araw, ha? Nagsalin ako ng tubig para ilagay sa ref. Hindi ba valid na dahilan yun? Nagpapatawa ka ba? Para namang sobrang bigat nung ginawa mo na yun. Para yun lang hihilata ka na para magpahinga. Tapos yung mga anak mo nanggigitata. Hindi man lang maliguan, hindi pa mapakain. Sobra naman na yan. Ang dami mong daldal. Kung ayaw mong pakainin ng mga anak ko, huwag mong pakainin. Hindi naman yan sila magrereklamo kung sasabihin mong wala kayong pagkain. Pagsaraduhan nyo ng pinto. Kapag kumatok, huwag niyong buksan. Uuwi naman yan sila. Para mo namang sinabing wala kaming puso, ano? Ang kapal talaga ng mukha mong magpahinga. Ni yung asawa mo nga na pagod magtrabaho, hindi naman nagpapahinga. Grabing kakapalan talaga yan. Konting kilos, pagod na, tapos maghapon pahinga. Nagpatuloy na magdaldal si Clarice sa kanyang ate pero walang pakialam si Jenny. Dahil pati pakikipagtalo sa kapatid ay kinatatamaran na rin niya. Ilang araw pa ang lumipas, walang pagbabago si Jenny. Minsan nagluluto siya para sa mga anak niya pero isang beses lang yon sa isang araw. Pinagkakasya na mula umaga hanggang gabi. May pagkakataon pang nakakain ng panis ang 2 niyang anak. Sumama ang tiyan nila pero wala siyang pakialam dahil nasa kalagitnaan na siya ng kasarapan sa panonood. Mama, tapos na po si Nina. Hugas na siya puwet. Mamaya na, tinatamad pa ako. Kanina pa po yung mamaya, mama. Huwag ka dyan magulo. Malaki ka na, hugasan mo na lang ng puwet ang kapatid mo. Huwag mo na akong guluhin dito. Di ako marunong, mama. Masakit din po tiyan ko. Aray ko, mama. Masakit po tiyan ko. Hindi pinansin ni Jenny ang mga anak niya. Halos 3 araw na nagsusuka at dumudumi ang 2 bata. Nasa bahay lang ang mga ito. Naging sobrang dugyot ng bahay dahil hindi man lang naglilinis si Jenny. Nanuyo na sa sahig ang suka at dumi ng mga bata. Pinupunasan niya lang ito ng basahan na hindi niya rin naman pinapalitan. Hanggang sa pumunta na sa bahay nila si Clarice, nag-aalala siya sa mga bata dahil ilang araw na nilang hindi nakikita sa labas. Ay, Diyos ko po!
Ano ba namang itsura dito sa inyo, ate? Bumangon ka nga dyan! Yung mga anak mo doon halos mamatay na, nakahilata ka pa rin dyan! Tayo dyan! Ano na naman ba yun? Nakita mo nagpapahinga ang tao? Ang sakit ng ulo ko. Pagod ako kakaasikaso sa mga yan. Asikaso? Anong inasikaso mo dyan? Yung suot nila, yan pa yung suot nila nung pinaliguan ko sila. Mag-iisang linggo na nila yung suot. Tapos yung suka nila at yung mga dumi. Nakakadiri naman dito sa bahay nyo. Ay, kinikilabutan ako. Huwag mong pakialaman kung nandidiri ka. Tinatamad pa akong linisan eh. Ano, gusto mo lagi na lang akong pagod? Lagi ka naman talagang pagod kahit na wala ka namang ginagawa eh. Tingnan mo nga yung mga anak mo, sobrang payat. May sakit sila. Mamamatay talaga yan dito. Kung hindi ko pa tiningnan, hindi ko pa malalaman na ganito na kalagayan nila. Diyos ko po, dadaling ko na lang sila sa ospital. Mabuti na lang din at naagapan pa ang mga bata dahil kung hindi, baka walang buhay na itong naabutan ni Clarice sa bahay ng kanyang ate. Halos 3 araw na nasa ospital ang mga bata. Alam yun ang asawa ni Jenny. Kaya kay Clarice nagpapadala ng pera para may pang-asikaso sa mga bata. Kahit na nasa ospital ang mga anak ni Jenny, ni hindi man lang niya dinalaw. Ang katwiran niya, malayo at napapagod siya sa biyahe. Kaya galit na galit sa kanya ang kapatid niya. Gusto sanang kupkupin na lang ni Clarice ang mga bata, pero magiging responsibilidad niya yon kung sakali, at siya naman ang hindi makakapagsaya. Lalo na't bilang dalaga, marami siyang pinupuntahan na lugar kasama ang mga barkada niya. Kung mga magulang naman nila ang mag-aalaga, baka mahirapan sila dahil matatanda na ang mga ito at may sakit pa. Nung nakalabas na ang 2 bata sa ospital, sa bahay muna ni na Clarice nanuluyan hanggang sa gumaling sila. Tita, uuwi na po kami sa bahay. Wawa naman po si Mama, isa lang po siya. Huwag yun na lang muna intindihin ng mama nyo. Masaya yun na mag-isa lang siya. Saka panigurado kung hindi yun naglinis ng bahay nyo. Pinuntahan na doon ng lola nyo, inaaway na yun ngayon. Dapat kapag bumalik kayo doon, malinis na bahay nyo. Tita, tamad po si Mama? Sobrang napakatamad ng mama nyo. Huwag kayong gagaya sa kanya ha. Masama kasi ang maging tamad. Alam nyo ba na magagalit si Papa Jesus kapag tamad ang isang tao? Bakit po ba tamad si Mama? Napapagod daw siya palagi. Tapos nagugutom na kami, tapos nakita ko siya. Naglalaro lang siya sa cellphone niya. Ganun talaga mga tamad. Pagkatapos niyang maglaro, pagod na siya. Tapos hindi na siya maglilinis. Pinagsabihan ko na nga eh. Mas matanda kasi sa akin kaya hindi nakikinig. Basta paglaki nyo, huwag kayong tamad ha. Kasi magkakasakit kayo. Ano po gagawin namin? Lilinis po ng bahay? Big boy na po ako. Naguhugas ako ng plato sa bahay. Ay, very good. Dapat matuto kayong kumilos sa bahay. Yung kaya nyo lang. Dahil tamad nga ang mama nyo. Kayo na lang muna ang maglilinis, ha? Huwag kayong kalat ng kalat doon. Si Nina makalat po. Nagbabato po siya ng mga laruan niya. Baby pa kasi yan. Ikaw ang kuya niya. Dapat ikaw na ang mag-aalaga sa kanya. Hindi na kasi maaasahan yung mama nyo. Kapag may kalat, pulutin mo tapos magwawalis ka ng bahay nyo, ha? Ang hindi mo lang gagawin dahil bata ka pa, yung magluluto dahil baka masunog ang bahay nyo. Sabi po ni Mama, luluto na po ako. Kasi malaki na ako tapos nagugutom na kami. Hindi pwede yun. Kinakausap na ni Lola nyo si Mama nyo. Kaya malamang malinis na yung bahay nyo ngayon. Ilang buwan na naman siyang pagod niyan. Namimiss ko na po si Mama ko, tita. Sige, baka bukas uuwi na kayo. Sana po masipag na si Mama, no? Kawawa po siya kapag lagi siyang inaaway po eh. Ayoko pong inaaway si Mama ko. Pero kasi po, tamad po siya kaya ganun eh. Tutulungan ko na lang po siya para hindi makalat sa bahay namin. Ayoko rin po na nag-aaway sila ni Papa. Nag-aaway ba sila ng Papa mo? Opo, kapag po nag-uusap sila ganyan sa cellphone, nagagalit sa kanya si Papa. Sinasabi sa kanya magluto po siya, maglinis po, ganun. Nag-aaway sila. Sabi pa nga po ni Papa maghihiwalay na raw po sila eh. Kukunin daw po kami ni Lola tapos aalis na kami sa malayo. Ayoko po nun, tita. Gusto ko po kasama si Mama. Sana po maging masipag na siya.
Hindi na kumibo pa si Clarice dahil nagtuloy-tuloy ang daldal ng kanyang pamangkin. May utak na si Brian, kaya alam na nito ang mga nangyayari. Lalo na kapag naririnig niyang nagtatalo ang mga magulang niya. Naiintindihan na niya kung ano ang dahilan at ang mga pinagsasasabi nila. Kaya laging pinagsasabihan noon ni Clarice ang kapatid na huwag ipaparinig sa mga anak niya ang pakikipagtalo niya sa asawa niya dahil matatandaan ng mga bata ang mga salitang binibitawan nila. Hindi lang silang mag-asawa ang apektado noon, kundi ang mga anak din nila. Kinabukasan nga, malinis na ang bahay ni na Jenny. Hindi dahil naglinis siya kundi nagbayad ang mga magulang nila ng tao na maglilinis ng bahay. Para nga raw makauwi na ang mga bata. O ano, masaya ka na ba na naabutan mong malinis ang bahay? Alam mo, kumuha ka na talaga ng tagalinis dito. Kahit na 3 times a week lang siya maglilinis ng bahay nyo. O kaya yung kasambahay na arawan para masundan yung kilos ng mga anak mo. Para hindi natatambak yung kalat. Saka ikaw rin naman, maging responsable ka naman. Tingnan mo nga yung lamesa, may kalat na agad oh. Nakita mo na pala bakit hindi mo pa itapon, di ba? Pagod ako, tinatamad akong tumayo. Hindi ka man lang ba nahihiya sa mga sinasabi mo? Naririnig ng mga anak mo yung palagi kang tinatamad. Huy ate, matanda ka na. Hindi ka bata na palaging susundan ang kilos mo. Kung noon ganyan ka, huwag mong dalhin dito sa pamilya mo. Iba nung kasama ka namin sa bahay nung dalaga ka pa. May mga anak ka na. Gusto mo ba na habang lumalaki sila, yan yung nakikita nilang ginagawa ng nanay nila? Hay, ang daldal mo. Pagod nga ako. Dagdag ka pang problema sa akin eh. Dagdag bigat ka sa dibdib ko. Walang ibang pabigat sa buhay mo kundi sarili mo. Healthy ka naman, di ba? Pero anong ginagawa mo? Ginagawa mong baldado ang sarili mo. Panay ka dyan higa. Kaya ang bigat ng buhay mo kasi pabigat ka mismo. Hindi mo kasi alam kung gaano kahirap maging ina, kaya nagsasabi ka ng ganyan. Hindi ko alam pero alam ko kung gaano kahirap maging anak kung tamad ang ina. Noon ba, si mama, di ba masipag naman siya? Partida may trabaho pa siya noon tapos naaasikaso niya pa rin tayo. Lalo ka na, tapos hindi mo man lang yun nakita. Para yun na lang sana ang gayahin mo. Nasabi na rin sa akin ni Brian na makikipaghiwalay na sa'yo si Kuya Brando. Hayaan mo siya, hindi naman siya kawalan. Buti sana kung makahanap siya ng babae na mas angat sa akin, no? Sus, kahit naman ako asawa mo, iiwan kita. Magkaroon ba naman ako ng asawang hindi naman baldado pero hindi makakilos sa bahay? Mananawa talaga yun. Saka wag mo sabihin na kung makakahanap siya ng higit sa'yo. Aba, makakilala lang yun ng babaeng masipag at masinop sa bahay. Angat na yun sa'yo. Tapos kung tatanggapin yung 2 bata, aba, nako. Kawawa ka talaga ate, kasi aanhin ba naman niya yung ganyang ganda kung tamad naman sa bahay? Hay, oo na, doon ka na, magti-TikTok pa ako. Panay ka thirst trap, paglilinis ng bahay ayaw gawin. Umalis na lang si Clarice sa sobrang inis na nararamdaman sa kanyang ate. Sa mga lumipas na araw, magulo na naman ang bahay nila. Hindi dahil sa mga bata, kundi dahil mismo kay Jenny. Nagwawalis at namumulot ng kalat si Brian. Siya na rin ang naghuhugas ng plato at nag-aalaga sa kapatid niya. Habang ang kanyang ina, nakatutok lang sa cellphone nito. Kung ano-ano ang pinapanood habang nakahilata lang sa sofa. Minsan naman, nasa loob lang ng kwarto habang nakabukas ang aircon. Pinapabayaan niya ang 2 bata. Kapag kakain na, kina Clarice sila nagpupunta at doon sila nakikikain. Isang gabi, hindi pa rin bumabangon si Jenny sa sofa. Panay pa rin siya noon noong nilapitan siya ng anak. Mama, tapos ka na po magpahinga? O bakit? Ano na naman kailangan mo? Magluto na po kayo. Nagugutom na po kami. Bakit ba hindi kayo pinakain ni Tita Clarice nyo? Dapat nagsabi kayo kay lola nyo. Ayoko po, nahihiya kami. Hindi naman po namin yun bahay. Dito po ang bahay namin. Saka sabi po ni Papa, wag daw po kami lagi hihingi sa ibang tao. Sus, wag niyong pakinggan ng Papa nyo. Kung nagugutom na ba kayo hindi pa ba kayo hihingi ng pagkain sa ibang tao? Saka tita nyo naman yun, tapos andun ang lolo't lola nyo. Pero dito po ang bahay namin, hindi pa po kasi ako marunong magluto O sige, tuturuan kita para alam mo kung paano magluto. Pagod ako ngayon, kailangan ko ng pahinga. Bukas na lang. Pero nagugutom na po ako, Mama.
pumunta ka kay tita mo. Hingi ka ng pagkain, dali na. Ayoko po. Nagpahinga ka naman na po, di ba? Mula po umaga hanggang gabi nakahiga lang po kayo. Hindi pa yon ang pahinga. Kulang pa yon. Sige na, bukas na lang kita tuturuan magluto. Para kapag nagugutom kayo, magluluto ka na lang. Para hindi laging pagod si mama mag-asikaso sa inyo. Hingi ka na ng pagkain kay tita mo. Nahihiya na ang bata. Madilim na ang paligid tapos lalabas pa siya para manghingi ng pagkain sa tiyahin nila. Pinakain na lang ni Clarice ang dalawang bata. Tapos nun, nanghingi pa si Brian ng pagkain para daw sa mama niya. Hayaan mo na lang magutom ang mama mo. Kung kayo nga hinahayaan na lang niyang magutom eh. Kaso kawawa naman po si mama kapag nagutom po siya. Masakit po yun sa tiyan. Kapag talaga tamad, hinahayaan na lang magutom yun. Nung unang panahon nga kapag tamad ka, hindi ka makakakain ng tinapay eh. Tapos ngayon, gusto niyang pagsilbihan pa siya? Ay nako, hayaan niyo siya. Sige na po tita. Bukas po ako naman po magluluto sa bahay. Ano ba naman yan? Kabata-bata mo pa, may responsibilidad ka na agad na ganyan? Hindi ako magbibigay sa mama mo. Hindi ako madamot na tao, pero hindi ko bibigyan ng pagkain ng taong tamad, kahit na kapatid ko pa siya. Sige na, umuwi na kayo. Dahan-dahan lang dyan sa daan at madilim na. Pagka-uwi ng magkapatid, antok na si Nina. Kaya pinatulog na ito ni Brian. Nakatulog na rin ang bata. Pero hating gabi noong nagising siya dahil sa malakas na pagtawa ng kanyang ina. Hindi pa rin ito natutulog. Panay pa rin siya panonood. Yun ang dahilan kung bakit palaging pagod si Jenny kahit na wala siyang ginagawa sa loob ng bahay nila. Hindi siya natutulog kahit na gabi na. Iidlip lang siya kapag umaga na at halos 3 oras lang madalas ang tulog niya. Kaya kapag kikilos na siya sa bahay, tamad na siya. Lagi niyang sinasabi na masakit ang ulo niya at gusto niyang magpahinga. Pinagsabihan na siya ng kanyang ina dahil inaabuso niya ang kanyang lakas, baka magkasakit pa siya. Mas lalo siyang kawawa at ang mga bata. Pero sa halip na makinig, mas lalo niya pang ginawa. Hanggang sa isang araw, Mama, hindi pa po ako papasok sa school? Enrollment pa nga lang, papasok ka na? Kailan po ako papasok? Grade 1 na po ako, Mama. Saka na kita ipapa-enroll, ang daming tao ngayon sa school. Hayaan mo, kung hindi ka ulit makakaabot ngayon, next year ka na lang. Ayoko po, Ma. Grade 1 pa rin ako. Matanda na po ako. Si Jepoy nga po, grade 2 na po siya eh. Bata ka pa, huwag ka magmadali. Hindi naman lahat ng bagay minamadali eh. Alam mo naman na ang bilis kong mapagod. Hindi ko yun kakayanin kung matagal akong pipila doon. Huwag mo akong guluhin. Alam mong nagtitiktok ako. Mama, gusto ko na po mag-aral. Sino naman mag-aalaga niya sa kapatid mo kapag nag-aral ka na? Ikaw po. Ang likot ng bata na yan. Di napagod naman ako. Mag-aral ka na lang kapag malaki na si Nina. Ayoko po. Sabi ni tita dapat po nag-aaral. Gusto ko po mag-aral, Mama. Doon ka sa tita mo magpunta para siya mag-enroll sa'yo. Doon ka na muna. Nahihilo ko. Matutulog ako dahil pagod ako ngayon. Kay Clarice na lang nakiusap si Brian para makapag-aral siya. Wala pa siyang uniforme at kahit na anong gamit sa paaralan. Hindi kasi lumalabas si Jenny para bumili dahil tinatamad siyang makipagsiksikan sa mga tao. Nanghihingi na lang ng pera si Jenny sa ama ng mga bata. Hindi kasi nagbigay ng pera si ate. Ewan ko ba sa kanya kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin niya ine-enroll si Brian. Last day na pala ngayon. Buti nakahabol pa ako kanina. Nakiusap na lang ako dahil nga 8 years old na tong anak niya tapos grade 1 pa rin. Sana lang magtuloy-tuloy pumasok tong bata at mahirap kapag tumanda na to tapos saka lang mag-aaral. Baka tama rin na rin to. Madamay sa kanya na walang pangarap sa buhay. Kahit na kapatid ni Clarice si Jenny, hindi niya maiwas ang sarili na magsabi ng masasamang salita rito. Dahil naniniwala siya na hindi naman yun masama kung totoo naman ang sinasabi niya. Dahil alam niya na ang mga bata madalas na nahihiya kapag matanda na sila tapos nag-aaral sila na ang mga kaklase nila ay hamak na mas bata sa kanila. Naaawa siya sa mga pamangkin na baka mawala ng kinabukasan dahil lang sa katamaran ng kanilang ina. Hindi kasi agad makauwi si Brando para kausapin ang asawa.
Ilang linggo pa ang lumipas, nagsimula na ang araw ng pasukan. Inaasahan ni Brian na aasikasuhin siya ng ina pero naglalaro lang ito sa kanyang cellphone. Mama, may baon na po ako. Kakain na po ako, papasok na po ako sa school. Pagod ako, magluto ka na lang doon ng almusal mo. Paano niya ng kapatid mo? Sino mag-aalaga? Dalhin mo na lang sa school nyo. Bawal po yun. Ikaw na lang po, uuwi din naman po ako mamaya. Hay, sige na nga. Huwag na kung ano-anong gawin mo sa school nyo ha. Umuwi ka na agad dahil mag-aalaga ka pa ng kapatid mo. Ngayon na matanda ka na, dapat alam mo na ang responsibilidad mo para tulungan mo ang mama mo, ha? Opo, mama. Naging matanda ang isip ni Brian dahil natatanim sa kanya na kailangan niyang maging kuya para sa kapatid at anak para sumunod sa ina. Habang ang mga kaklase niya ay hinahatid at sinusundo ng kanilang mga ina, siya naman ay mag-isa lang palaging inaasikaso ang sarili. Malinis sila, maayos ang mga uniforme at talagang inaasikaso ng kanilang mga ina. Sa totoo lang, bata pa lang si Brian pero may inggit na siya sa ibang bata. Kaedad man niya o mas matanda sa kanya, laging kasama ang mga ina nila. Habang siya, kahit sa loob ng bahay nila, para bang wala siyang ina. Isang hapon, umuwi siya. Iyak ng iyak ang kanyang kapatid. Mama, gutom na po ata si Nina. Sakto naman umuwi ka na rin. O sige na, magsaing ka na doon. Tapos magluto ka ng itlog. Ilaga mo na lang tapos kumain na kayo. Ako naman, bili mo na lang ako ng ulam doon sa karinderya. Bilisan mo, kanina pa ako nagugutom. Bakit po hindi kayo kumain kanina? Kawawa naman po si Nina. Sabi ko sa'yo wag mong iiwan ang kapatid mo para may mag-aalaga sa kanya. May ginagawa ako, saka ayoko magkikilos. Mabilis ako mapagod, di ba? Nahihilo ko, masakit ang ulo ko. Walang nagawa si Brian dahil gutom na rin siya. Hindi siya kumain kaninang tanghali dahil wala naman siyang baon na pagkain. Hindi rin naman nagbigay ng pera ang kanyang ina. Katwiran nito, pwede naman na magluto ang bata kung gusto niya talaga ng may baon siya. Pagod na rin si Brian, lalo na at bata pa siya, para mag-asikaso ng mabibigat na bagay. Matapos niyang asikasuhin ng kapatid, saka siya naghugas ng plato. Hirap na hirap pa nga siya dahil maliit siya at mataas ang lababo. Tanging bangkulang ang gamit niya. Habang kumikilos si Brian sa bahay, naririnig niya ang ina na tawa ng tawa sa pinapanood niya. Ganon siya palagi, araw-araw. Minsan, kapag hindi siya nagluluto, kumakain sila ng kapatid niya ng sardinas. Nasugat pa nga siya noon sa lata, pero hindi ginamot ng ina. Minsan naman, mismong ang tita niyang si Clarice ang pumupunta sa bahay nila para magbigay ng ulam nila o kaya ay pinapupunta sila sa bahay nila para doon na sila kumain. Hanggang sa umuwi ang kanilang ama. Pagpasok pa lang ng bahay ay nagsisigawan na ang kanyang mga magulang. Ano ba kasing inaano mo? Pinakikinggan mo palagi ang ibang tao eh. Hindi ko pinapabayaan ang mga bata. Tingnan mo nga, tinuturuan ko pa na maging responsable sa buhay. Huwag kang maniwala kay Clarice. Kapatid ko yon. Kilala ko ang baho ng babae na yon. Sisiraan niya talaga ako kasi naiinggit siya sa akin na wala akong trabaho. Kahit natanungin mo yan si Brian, tinuturuan ko siyang kumilos sa bahay. Hindi ko kinakawawa. Noong naroon si Brando sa bahay nila, kumikilos si Jenny. Pero hindi talaga masyado dahil dinadahilan niyang hindi siya makahinga at pagod na pagod siya palagi. Ang sabi ng asawa niya, kukuha sila ng kasambahay para mapanatili na maayos ang bahay nila. Dahil kapag nagkasakit ang mga bata, baka lalo lang silang mahirapan. Hindi naman sila naghiwalay dahil dinaan ni Jenny sa lambing ang asawa. Alam niya na kapag naghiwalay sila, mawawalan siya ng sustento. Nagbanta kasi ang asawa niya na kukunin na rin niya ang mga bata. Isang linggo lang doon si Brando. Kailangan niyang bumalik sa Maynila para sa trabaho nila. Nung umalis ito, balik na naman sa paghilata si Jenny. Si Brian naman at ang kapatid niya bumisita sa bahay ng tita Clarice nila. Wala ka bang assignment? Bakit nasa galaan ka? Meron po,
pero sa school ko na lang po gagawin. At bakit sa school? Dito mo gawin yan. Kaya nga homework dahil sa bahay gagawin. Maglilinis pa po ako sa bahay. Grabe, ikaw na nag-aalaga sa kapatid mo tapos ikaw pa naglilinis ng bahay nyo? Sa edad mong yan, parang masyadong sinagad ng nanay mo ang utak mo para maging matured. Oo, gets ko na dapat sa ganyang edad tinuturuan na sa bahay, pero hindi yung ganito kabigat na responsibilidad. Ano ba naman yung mama mo? Naiinis na ako. Hindi naman po siya makikinig, tita. Huwag ka na po magagalit kasi po ikaw lang po talaga mahihirapan. Sige na, gawin mo na homework mo. Ako na muna dito kay Nina. Kita mo ang dusing ng bata na to. Paliliguan ko na muna. Buti na lang andito yung iba niyang damit. Halata naman sa mga anak ni Jenny na tamad siya dahil sa itsura nila. Isang beses pa, noong pumasok si Brian, may isang ina pa na nagtanong kung wala raw bang magulang si Brian dahil ang suot niyang uniforme ay nangingitim na tapos gusot-gusot pa. Si Brian kasi ang naglaba nun. Hindi niya rin masyadong nakusot dahil hindi naman siya marunong maglaba. Kaya sinuot na lang niyang basta nung natuyo na. Pati itsura niya, buhok niya, bag niya, wala rin siyang kain nung pumasok sa paaralan. Mabuti na lang at may mababait na ina na nagpakain sa kanya. Nagtatanong pa kung anong ginagawa ng nanay niya. Bakit hindi siya inaasikaso? Hindi na lang niya sinasabi sa iba dahil natatakot siya na baka mahusgahan ang ina. Isang hapon, umuwi siya na kung ano ang pwesto ng ina noong umalis siya, ganun din niya naabutan nung bumalik siya. Tutok na tutok sa cellphone. Mama, bukas po kuhanan ng card namin. Punta ka raw po sa school, sabi ni teacher. Sa last grading na lang ako kukuha ng card mo. Okay na yan. Meeting pa, pampatagal lang yun. Ayoko nga lumabas dahil nakakatamad. Pero kailangan niyo po magpunta. Kakausapin daw po kayo Hay, pabayaan mo yung teacher mo. Inaantok na ako. Dahil sinabi ng guro niya na kailangan talaga na may magulang sa bigayan ng card, ang tita niya na lang ang naisip niyang papuntahin. May trabaho nun si Clarice pero sinabi niyang pupunta siya. Tinupad niya naman yun. Pero nagulat siya matapos makita ang itsura ng pamangkin. Ay, ano ba naman yung suot mo, Brian? Nangingitim na yung sakwelyo mo. Sinabi ng isang babae na akala niya ay siya ang nanay ni Brian. Pagsasabihan niya sana ito na mabuti pa siya, maayos ang itsura, habang ang anak niya araw-araw pumapasok na para bang basura ang suot na uniforme. Hindi ba to nilalaban ng mama mo? Ako po naglalaban nito. Yari sa akin si ate mamaya pag uwi. Naiinis ako. Kaya pala gustong makausap ng guro ang ina ni Brian dahil nga sa itsura nito at sa lagi itong walang baon sa paaralan. Minsan pa raw nahihilo si Brian kaya nagbabaon na lang ang guro ng dagdag na pagkain. Naaawa kasi siya sa bata. Nag-aaral ito pero walang laman ang tiyan. Matalino naman sana si Brian, pero nawawala ang utak niya kapag gutom siya. Kaya mababa ang grado na nakukuha niya. Sa ganong mga naririnig ni Clarice, mas lalo siyang nanggagalaiti sa kanyang ate. Kaya pag uwi nila, pinapunta niya muna si Brian at Nina sa bahay nila para sina Clarice at Jenny lang talaga ang magkaharap. Ayaw kasi ni Clarice na makarinig ng hindi maganda si Brian. Bakit ba? Ano bang problema mo, ha? Alam mong nanonood yung tao. Ngayon na nga lang ako makakapagpahinga pag sasabihan mo pa ako. Ikaw kaya rito sa bahay. Ewan ko kung di ka mapagod. Talaga ba, ate? Pagod ka pa sa lagay na yan? Ano bang ginawa mo? Wala naman, di ba? Ni hindi mo man lang asikasuhin ang anak mo. Nakakahiya ka, ate. Pinagchichismisan ka ng mga nanay ng kaklase ni Brian. Papasukin mo ba naman yung bata na walang baon? Mukhang timawa dun sa school. Walang pagkain tapos hindi pa maayos ang damit. Mahiya ka naman ng konti. Matuto ka naman mag-asikaso ng mga anak mo. Maglaba ka naman o kaya magpalaba ka na lang. Ano, huwag mo sabihin sa akin na isang buwan na yung suot mong panty dahil tamad kang maligo at magpalit. Yak! Wala kang pakialam. Kikilos naman ako kapag kailangan ko talaga kumilos. Lagi kang obligado kumilos dahil may anak ka. Hindi natitigil sa pagluwal ng bata ang pagiging ina.
Normal lang mapagod kapag may ginagawa ka. Ang hindi normal, yung pagod ka palagi pero nakahilata ka lang naman. Sabi ni Brian, lagi kang puyat tapos hindi ka na tumatayo dyan sa hinihigaan mo. Hoy, kumilos ka! Huwag kang tamad! Diyos ko, nakaka-stress ka ate. Ang tanda mo na kailangan ka palaging pagsabihan. Nanay ka! Bawal tamad kapag nanay ka. Mahiya ka, hindi lang sa sasabihin ng iba, kundi pati sa sasabihin ng mga anak mo. Ang babata pa ng mga yon, ganito na bubungad sa kanila. Mas pagod pa si Brian talaga eh. Siya kumikilos dito sa bahay nyo. Bata pa yun, 8 years old. Nagkaroon ng malaking responsibilidad sa sarili at sa kapatid. Ano? Pinapalabas mo dito na wala akong kwentang ina. Hindi lang bilang ina, wala kang kwentang tao. Aba, bastos ka! Hinigit ni Jenny ang kapatid. Akala niya hindi ito lalaban sa kanya dahil mas matanda siya. Nagsabunutan silang dalawa. Nagkasakitan. May kapitbahay lang na nakarinig ng ingay sa loob ng bahay, kaya pumasok ito para awatin sila. Dahil sa nangyaring yun, naging laman sila ng usap-usapan sa barangay nila. May nagpakalat na kaya sila nag-aaway dahil nga pabayang ina si Jenny. Sinabi rin ng kapitbahay nilang umawat na sobrang baho sa loob ng bahay ni na Jenny at sobrang dumi. Hindi raw ito naglilinis. Panay lang siya porma sa social media. Nakikita kasi nilang maganda si Jenny at panay siya post na mahal niya ang mga anak niya. At kahit napagod siya, aasikasuhin niya pa rin ang mga ito. Kaya nagalit din si Jenny sa kapatid niya. Ilang linggo silang hindi nag-usap at hindi rin pinayagan ni Jenny na magpunta ang mga anak niya doon. Mama, papasok na po ako. Kaso umiiyak po si Nina. Nagugutom na siya eh. Magsaing ka doon. Huwag ka muna pumasok sa school. Alagaan mo ang kapatid mo. Nakikita mo nagpapahinga ako, di ba? Kanina ka pa po nagpapahinga eh. Sige na po ma. Test po namin ngayon. Wala akong paki dyan. Alagaan mo ang kapatid mo. Matuto ka naman sa buhay. Hindi yung antamad mo dyan. Sa akin na lang iaasa lahat. Napapagod din ako, no? Tao naman ako, may karapatan magpahinga, di ba? Huwag ka na muna mag-aral. Tulungan mo ako dito sa gawaing bahay. Hindi po pwede, ma. Mag-grade 2 na po ako eh. Ayoko po huminto. Papasok po ako. Dalhin mo ang kapatid mo sa school para dun mo alagaan. Gusto kong matulog. Masakit ang ulo ko at katawan ko. Pagod ako ngayong araw. Kasi simula pa lang naman ang araw. Kagigising niya lang din sa halos 15 oras niyang tulog. Wala pa siyang ginagawa kaya wala pang dapat na ikapagod. Binitbit ni Brian ang kapatid pero dinala niya ito sa mga lola niya. Wala si Clarice dahil nasa trabaho na ito. Nakiusap na lang ang bata dahil babalikan na lang niya ang kapatid kapag tapos na siyang mag-aral. Sa awa ng kanyang lola, pinakain muna siya at pinabauna ng pagkain. Yun lang ang unang pagkakataon na may pagkain si Brian na papasok. Gusto ng lola niya na doon na sila tumira pero hirap nga silang mag-alaga. Isa pa, ang sabi ni Clarice kapag inalagaan nila ang mga bata, ang swerte naman daw ni Jenny dahil wala na siyang ibang gagawin kundi ang humilata, kumain at matulog. Dapat bilang siya ang ina, alagaan niya ang mga anak niya. Kung ganun lang din naman daw, dapat ay sa kanila na mapunta ang sahod ni Brando para sila ang bibili ng pagkain ng mga bata. Hindi rin sila mahaharap ni Clarice dahil may trabaho siya. Ilang linggo ang lumipas, natapos na rin ang pasukan. Nasa bahay na naman si Brian at nag-aasikaso sa kanila. Mama, luto ka pagkain. Nahihilo ako eh. May lagnat ako. Manghingi kayo doon kay lola nyo. Pagod ako. Saglit lang naman po yun, ma. Nahihilo na ako eh. Gusto ko na matulog. Napapagod ako. Para yun lang ang ginawa mo, napagod ka na? Ang tamad mo naman. Hindi pwedeng lumaki kang ganyan. Huwag mo kapalan ang mukha mo. Magluto ka doon kung nagugutom ka. May hotdog dyan. Tunay na nahihilo si Brian. Pagod na pagod siya buong araw. Ang dami niyang hinugasan na plato. Naglinis siya ng bahay, nag-alaga ng kapatid, tapos naglaba pa. Nag-igib din siya dahil naputulan sila ng tubig dahil nga hindi naharap ni Jenny ang pagbabayad. Tanging kuryente lang ang binayaran nito.
Ang sabi niya, napagod siyang magbayad kaya isinantabi na lang niya ang isa pa. Sa dami ng ginawa ni Brian, nabigla ang katawan niya. 8 taong gulang lang siya, kaya hindi niya kaya ang sunod-sunod at mabibigat na gawain. Habang ang nanay niya ay pagod na kahit na wala pa naman itong ibang ginagawa. Habang nagpapainit ng mantika si Brian, binabalatan naman na niya ang hotdog. Hirap na hirap pa nga siya nung una dahil magkadikit ang 2 hotdog na nagyayelo pa. Nung ilapag niya ang hotdog sa mainit na mantika, nagtalsikan ang mantika kaya nataranta siya sa takot. Hindi sinasadya na matabig niya ang kawali at mahulog siya sa upuan. Bumuhos sa braso niya ang mantika. Ah! Mama! Ma! Ma, ang sakit! Ah, Mama! Wala siyang narinig na kahit na anong tugon mula sa ina. Malakas kasi ang pinapanood nito. Nakahiga lang ang bata. Hindi niya alam kung kaya niya pang tumayo dahil nanunuot sa balat niya ang sakit. Umiyak lang siya ng umiyak. Kapitbahay nila ang nakarinig at ito pa ang tumulong. Saka lang tumayo si Jenny nung isinugod na sa ospital ang anak niya. Pero kahit na nasa ospital sila, tamad na tamad niyang kinakausap ang doktor. Para din siyang kuba na nakaupo habang hinihintay ang paggamot sa paso ng kanyang anak. Nagpunta doon si Clarice dahil alam niyang hindi aasikasuhin ni Jenny ang anak. Buti naman nandito ka na. Ikaw na muna dito ha. Uuwi na ako. Grabe, nakakapagod ang biyahe. Ang sakit ng katawan ko. Nagpunta ako hindi para pauwiin ka. Hindi ka uuwi, dito ka lang. Ikaw ang magbantay sa anak mo. Ikaw ang gumawa ng mga utos ng doktor. Ikaw yung bumili ng gamot at pagkain. Hindi mo pwedeng ipaako sa akin ang responsibilidad mo sa anak mo. Ikaw rin ang may kasalanan kaya siya nasa ospital eh. Kung hindi ka ba naman kasi tanga, alam mo ang bata niyan tapos ang gagawin mo, siya ang paglulutuin mo ng pagkain niya? Hotdog lang naman yon. Saka 8 years old na yan, magna-9 na nga yan next month eh. Bakit? Hindi ba pwedeng alamin na niya kung paano kumilos sa bahay? Kaya nga ako nag-anak para may mauutusan ako. Walang problema kung uutusan mo yan eh. Yung malaki na siya. Ang bata pa niyan. Sana ang inutos mo dyan yung kaya niya. Katulad ng paglilinis ng bahay nyo. Sa pagbabantay nga ng bata, medyo tagilid na pag-uutos na yon. Kasi kung tutuusin sa ginagawa niya, para na rin siya nagpapalaki ng anak. Isa pa, nagkaroon ka ng anak hindi para magsilang ng alipin mo. Matuto ka muna magsilbi sa anak mo bago mo sila utusan. Dahil ayoko silang maging tamad. Ayaw mo maging kasing tamad mo? Wala ka na naman sa hulog eh. Wala ka sa lugar makipag-away. Ikaw nga wala sa lugar ang pagiging tamad mong buwisit ka. Alam mo, makakaganti rin ako sa'yo. Para sa mga bata. Kung pwede lang kitang sabunutan dito ngayon, nako, kaso nakakahiya dahil nasa ospital tayo. Pero sinasabi ko sa'yo ha, kapag talaga ako na puno sa'yo, ubos yung buhok mo, kakahila ko sa'yo. Uuwi na ako. Tutali, inaaway mo naman ako, di ba? Hindi ka bata ate. Nag-aaway tayo dahil may dahilan. Hindi ka aalis dito. Dito ka lang. Wala naman sa ospital ang anak mo kung naging responsable ka lang sanang ina. Dito ka. Asikasuhin mo siya. Gustong-gusto nang umuwi ni Jenny pero hindi siya makauwi dahil ang daming pinabibili sa kanya ng doktor. Ang daming pinapakuha sa kanya. Pabalik-balik. Baba at taas. Minsan pinapalabas pa siya. Kung saan-saan na siya nag-iikot sa ospital. Inis na inis siya dahil napapagod na siya sa kalalakad. Minsan, yung pinupuntahan niya ay pila pa. Si Clarice na nga ang inuutusan niya pero hindi ito pumapayag. Sinasabi sa kanya na siya ang mag-asikaso sa anak niya. Gayahin niya yung ibang ina na hindi naman nagrereklamo dahil ang mahalaga sa kanila ay gumaling ang kanilang anak. Kaya ang ginawa na lang ni Jenny ay tumakas siya at umuwi. Pagkahiga niya, tinawagan agad siya ng kapatid. Ayusin mo na lang yan para makauwi na rin kayo. Ang sakit na ng paa ko. Ang sakit na rin ng balakang ko. Wala na ako ibang ginawa kundi ang maglakad. Nakakapagod ah. Akala nyo yata kayo lang ang may karapatang mapagod eh. Anak mo tong inaasikaso mo rito? Sasabihin mo sa akin na pagod ka? Paano kung wala ako rito? Ano, uuwi mag-isa ang anak mo?
Ano ba naman yan, te? Bumalik ka na rito, asikasuhin mo to. Uuwi na ako dahil inaantok din ako. Sige na, kaya mo na yan. Pagod talaga ako eh. Ate naman, ganito ka ba talaga sa anak mo? Wala ka man lang pag-aalala sa kanya? Nag-aalala naman ako pero hindi ko talaga yan mahaharap ngayon. Kung alam mo lang kung gaano kapagod tong katawan ko. Para akong nagtrabaho ng 1 taon na walang pahinga. Ganun ako kapagod. Kaya please lang naman, hayaan mo naman ako magpahinga, di ba? Anong tingin mo sa akin? Hindi ako pagod, te? Galing pa akong trabaho ko. Night shift pa ako. Wala pa akong tulog. Nung nalaman ko to, diretso agad ako rito. Mas pagod naman ako. Sanay ka naman na. Hayaan mo na, okay na yan. Pagbigyan mo naman ako magpahinga kahit na ngayon lang oh. Ayoko muna nang may iistorbo sa akin. Kailangan ko rin ng peace of mind. Paano naman ako sisipagin yan dito sa bahay kung pagod na ang katawan ko, pagod pa ang utak ko? Noong umuwi si Brian, sa bahay muna siya ng tita Clarice niya tumuloy. Sariwa pa kasi ang mga lapnos niya, kailangan yun palaging linisan. Kung kasama niya ang nanay niya, malamang ay hahayaan lang mabulok ang gasa sa katawan niya. Halos 2 buwan ang inabot bago gumaling si Brian. Nagkaroon siya ng trauma sa pagluluto, lalo na kapag nakikita niya ang mantika. Ayaw niyang magluto o minsan ayaw niyang pumasok sa kusina. Pero hindi niya masabi sa ina dahil magagalit ito sa kanya. Hanggang sa isang umaga, nagising si Brian na nakatayo ang ina na dati nakikita niyang nakahiga sa sofa. Bakit po, Mama? Magluluto ka po? Hindi ako makahiga. Parang may tumutusok sa balat ko kapag nakahiga lang ako. Kahit nakaupo. Kakainis naman. Mama, nagugutom na ako. Luto ka na lang po. Napapagod nga ako. Magpapahinga ako. Aw! Ayan na naman. Ano ba yun? Bakit may tumutusok sa akin kahit saan ako humiga at umupo? Paano ako nito? Ano? Lagi ako nakatayo? Pagod na pagod pa naman ako. Sinubukan ni Jenny humiga sa kabilang kwarto. Pero ganun pa rin. Sa tuwing tatangkain niyang umupo o humiga, nananakit ang balat niya. Akala nga niya nung una mawawala yon kapag nagtagal, pero habang tinatagalan niyang humiga, parang humihiwalay naman ang balat niya sa laman, kaya sobrang lala ng sakit. Napapasigaw pa siya minsan. Dahil wala na siyang ibang pagpipilian, sinubukan niyang maghugas ng plato. Noong nagsimula na siya sa paglilinis, para bang kailangan niyang kumilos sa buong bahay. Nagwalis siya, naglampaso, nagluto ng pagkain, nakapaglaba rin siya. Alam niyang pagod na ang katawan niya pero hindi niya mapigilang kumilos dahil wala na rin naman siyang pagpipilian. Hindi naman siya makaupo, hindi rin siya makahiga. Kaya nakatayo lang siya habang nagse-cellphone. Namamanhid naman ang kamay at paa niya. Mas lalo siyang nasasaktan. Nung gabi na, tapos na silang kumain. Saka niya sinubukang humiga at nakaramdam siya ng tunay na pahinga. Wala na yung masakit sa katawan niya. Maya-maya pa, nagpunta sa kwarto ang kanyang anak. Mama, salamat nagluto ka. Nakakain kami. Anong salamat doon? Pagod na pagod ako kung alam mo lang. Huwag ka magpasalamat dyan. Dapat tinulungan mo ko. Kung alam mo lang kung ano tong pakiramdam ko. Parang binugbog ako sa sakit ng kasukasuan ko. Kaya ayoko nagkikikilos eh. Sumasakit talaga ang katawan ko. Tinulungan naman po kita. Ako nga po yung nagtapon ng basura, di ba? Saka pinaliguan ko rin po si Nina. Tapos pinatulog ko siya. Inayos ko po yung mga gamit dito sa bahay. Napagod din po ako. Matulog ka na. Maglalaro pa ako. Hindi ako makapaglaro kanina eh. Nakakainis na pakiramdam yun. Ang buong akala ni Jenny, isang beses niya lang yung mararamdaman. Paano? Gising siya buong magdamag. Panay lang siya laro at nood. Sinusulit niya ang hindi niya nagawa kanina. Pero nung sumapit ang 8:00 ng umaga, balak na sana niyang matulog pero bumalik na naman yung sakit na nararamdaman niya kapag nakahiga siya at hindi kumikilos. Ano ba naman to? Bakit ba ganito ko? Sinusumpa ba ako kaya ayaw man lang ako bigyan ng tamang pahinga? Naglaro lang naman ako kanina dahil kailangan ko rin naman ng oras para sa sarili ko. Ngayon na matutulog ako,
Hindi na naman ako makahiga. Ano to? Magpapakapagod na naman ako buong araw? Ay, buwisit naman yan. Pinilit niyang matulog. Tiniis niya ang sakit pero hindi na niya kaya nung parang nasusunog na ang balat niya. Kahit na maiyak siya, walang nangyayari. Nung araw na yon, nahihilo na siya dahil wala siyang tulog. Umaga talaga siya natutulog kaya madalas na wala siyang lakas. Pero ngayon na hindi siya makatulog, naglaban na lang ulit siya nung mga damit na hindi niya natapos. Sinadya siyang puntahan ng kapatid niya at naabutan siya nito na nagsasampay. Wow, himala ah! Paano nangyari yung naabutan kitang nagsasampay? Baka naman lagnatin ka niyan, ate. Hindi ko alam na pwede pa pala mangyari tong ganito. Nakakamangha naman. Nagpapakapagod ako para makapagpahinga na ako. Inaantok ako, wag mo ko ngayong inisend, Clarice. Alam mo na mainit ang ulo ko. Siguro naman kahit na sinong pagod, mainitin ang ulo, di ba? Umuwi ka na sa bahay mo, wag ngayon. Utang na loob na lang, Clarice. Hindi naman kita iinisin. Sasabihin ko lang na na-enroll ko na si Brian. Grade 2 na ang anak mo. Buti na lang mabait yun at determinado talaga siyang makapag-aral. Masipag. Halatang hindi nagmana sa'yo. Yung uniform niya, ayan. Ayusin mo naman yung paglalaba. Hindi pa natatanggal yung mga dumi sa kwelyo. Bilhan mo yan ng bagong uniform, ha? Ay, hindi na pala. Ako na lang magsasabi kay Kuya Brando para uniform na mismo ipadala niya rito. Baka mamaya wala na namang paglagyan ng pera nyo. Ando sa pagbili mo sa mga nilalaro mong online games. Ibibili mo na naman yan sa ML. Okay na yan, inaantok na talaga ako. Kanina pa ako hikab ng hikab, no? Yung mata ko nga napipikit na eh. Eh bakit kasi hindi ka natutulog? May masakit nga sa akin kapag humihiga ako. Tingin mo ba makakatulog ako nun? Paano ako makakapagpahinga nun kung nasasaktan ako tapos yung utak ko gusto kong patayuin para magtrabaho? Ah, buti naman yung sakit mo na yon binigyan ka ng pagkakataon para kumilos dito sa bahay nyo. Sana hindi na gumaling yung sakit na yon. Ay, siguro kapag natuto ka ng maging responsable sa bahay nyo, no? Ikaw lang talaga ang natutuwa kapag may masakit sa akin. Hindi ako natutuwa sa sakit mo. Ang sinasabi ko, natutuwa ako dahil alam mo na ngayon kung paano kikilos dito sa bahay nyo. Masaya ka na ba na pagod ako maghapon? Na dapat lang naman. Sa tagal mo ba naman nagpahinga? Sapat lang na makaramdam ka naman ng pagod ngayon. Grabe na ba na yan kung tumanda ka na't lahat-lahat, wala ka pa rin silbi sa bahay nyo? Nung baby pa mga anak mo, sina mama nag-alaga dyan. Huwag mo naman naiasa buong buhay ng mga bata sa mga kamag-anak mo. Hindi ko naman inaasa, di ba? Pinapaalaga ko lang naman. Nakikisuyo ako dahil mabilis akong mapagod. Hindi ka mabilis mapagod. Iniisip mo lang yon kaya ka napapagod. Wala ka pa nga ginagawa, napapagod ka na. Ibig sabihin lang kasi nun, kung ano yung iniisip ng utak mo, yun mismo ang nararamdaman ng katawan mo. Ang dami mong paniniwala dyan. Tumabi ka nga, lalo ako napapagod kapag kausap kita. Pero okay na rin yan. Hindi na lang iniisip mo na napapagod ka. Ginagawa na talaga ng katawan mong pagurin ka. Masasanay ka rin yan. Paano kasi, simula bata ka, hindi ka pinapakilos ni na mama. Buti nga sa'yo, alam mo na ngayon paano kikilos. Nanay ka na, karamihan pa naman sa mga nanay pagod sa kaaalaga sa mga anak nila. Ayan, para naman may makita ang mga anak mo na mabuti sa'yo. Baka paglaki nila tapos nag-usap tungkol sa mga nanay. Ang ikukwento ng mga anak mo, yung nanay nila nakahilata lang palagi tapos pinapabayaan sila. Nakakahiya naman yun. Walang maipagmamalaki ang mga bata. Umirap lang si Jenny. Buong araw siyang nagkikilos. Huwag lang niyang maramdaman ang sakit ng katawan kapag hindi siya gumagalaw. Halos 1 linggo na gano'n ang ginagawa niya. Nakakaramdam siya ng pagod, pero kapag pagod na siya, doon naman nawawala yung sakit niya. Nakakapagpahinga siya, pero may parte na sa sarili niyang natatakot siyang matagal na mapahinga. Dahil baka bigla na namang umatake ang hindi niya maipaliwanag na sakit. Naaasikaso na niya ang sarili niya, ang bahay nila, lalo na ang mga anak niya. May mga pagkain na ang mga bata, kaya hindi na sila mukhang kawawa na pupunta sa bahay ng tita nila. Mama, sana lagi ka pong ganito. Yung masipag ka po. Kaya mo naman po pala eh. Kumain ka na nga lang dyan. Ang dami mong sinasabi. Baka kapag ako nainis na naman dyan sa'yo, hahayaan kitang walang makain buong araw.
Napapagod ka na po, Mama. Pahinga ka na po, ako na lang po maghuhugas ng plato. Hindi na, ako na. Sagutan mo na lang ang assignment mo. Maglilinis lang ako dito sa kusina tapos matutulog na ako. Grabe yung pagod ko ngayong araw na to. Hindi ko na maharap maglaro saka makapanood. Paano? Dapat kumilos ako. Baka humapdi na naman tong likod ko kapag nasa kama ako eh. Ano po bang nangyayari sa inyo, Mama? Hindi ko nga alam, di ba? Kung sana alam ko, hindi na ako magpapakahirap sa pag-aasikaso dito sa bahay, no? Ang hirap kaya maging nanay. Nakakainis. Nakakapagod ng sobra. Ma, punta ka po sa school namin ha. Meron po kami dun tula, tapos para po yun sa mga mama. Pupunta po yung mga mama ng kaklase ko eh. Punta ka po ah. Hindi ko alam. Depende na lang kung may mag-aalaga sa kapatid mo. Isama mo na lang po si Nina. Saglit lang naman po yun eh. Hay, oo na. Sinabi ko na nga na susubukan ko. Hihintayin po kita doon, Mama ah. Umaasa ang bata na pupunta ang kanyang ina. Pinasulat sila sa isang papel. Babasahin nila yon isa-isa habang ang mga magulang nila ay naroon. Hindi sigurado ni Brian kung magpapakita ang ina, pero habang hindi pa siya ang tinatawag, dasal siya ng dasal na sana maabutan ng ina ang babasahin niya. Hanggang sa nakita niya ito na nasa pintulang nakatayo, bit-bit si Nina. Iritable ang mukha ni Jenny. Mukhang napilitan na lang siyang lumabas at magpunta ng paaralan dahil wala siyang magawa sa bahay. Noong si Brian na ang susunod, nakangiti lang siya sa ina. Ano naman kayang sasabihin ng batang to tungkol sa akin? Baka mamaya masama na naman to kaya gusto niyang marinig ko. Naku, yari talaga sa akin to kapag siniraan ako nito sa mga tao dito. Ang mama ko po ay tamad. Nagtawanan ang mga nakarinig nun. Gusto pa sanang pagalitan ni Jenny ang anak pero naroon ang guro kaya isinantabi na lang niya ang inis. Inisip niya na papaluin na lang niya si Brian kapag nakauwi na sila. Hindi niya kasi akalain na yun ang unang bubungad na sasabihin ng bata. Ang mama ko, tamad. Ayaw niyang kumilos. Ayaw niya ring maligo. Pero noon yun. Kasi ngayon, ang mama ko lagi na siyang masipag. Inaalagaan na niya kami ni Nina. Lagi na siyang nagluluto para sa amin. Mas masarap pa sa Jollibee ang luto ni mama ko. Mabait na siya kaya alam kong love na love niya kami ni ading ko. Hindi siya perfect pero para sa akin, siya pa rin ang the best na mama sa buong mundo. Tamad man ang mama ko noon, alam ko po magiging masipag na siya palagi. Kasi po, gusto ko kapag siya nag-aalaga sa amin. Tapos ang wish ko po, sana po hindi na siya magbago at maging tamad ulit. Gusto ko po yung ngayon po. Sana ganyan na siya lagi kasipag. Yun lang po. Sobrang inosente ng mga salita na yon na galing sa isang bata na nasilayan ng kanyang ina na maging tamad noon. Naawayin ng lahat ng kakilala nila dahil lang sa hindi ito kumikilos. Ngayon, hindi man sabihin ni Brian, nararamdaman na niya ang pagmamahal ng isang ina. Kahit nasapilitan lang yung ginagawa ni Jenny dahil sa sakit niya. Ang hindi alam ni Brian, may naging epekto rin pala ang mga sinabi niya. Naramdaman ng ina ang pagiging iresponsable niyang ina noon. Doon niya nauunawaan ang sinabi ni Clarice na habang lumalaki ang mga bata, mas lalo nilang naiintindihan ang nangyayari. Kung lalaki sila na makikita siyang tamad, baka ang pagmamahal dapat na ibibigay ng mga bata, mapapalitan ng galit at baka maging bastos pa ang mga ito sa kanya. Halos ilang araw na yon ang nasa utak ni Jenny. Hindi niya namamalayan na ang ginagawa niyang pagkilo sa bahay ay hindi na tungkol sa pag-iwas niya sa sakit, kundi tungkol na sa tunay na pag-aaruga niya sa mga anak. Nak, gising ka na. Maligo ka na tapos kakain na tayo. Paluto pa lang kasi yung kanin. May baong ka, ham. Ham baong ko, Mama? Oo, kaya bumangon ka na dyan. Anong oras na oh? Late ka na naman. Baka sabihin mo na naman sa kanila na tamad ang mama mo. Wala pa akong uniform.
Meron na, syempre. Ayan na nga oh, tapos ko na rin yan plantsahin. Dali na, ligo na. Maghilod ka ng paa mo ha. Kita ko nung nakaraan ang libagin yan. May tattoo ka pang nilagay dyan sa kamay mo. Kuskusin mo yan, baka ako pa kumuskus niyan, iiyak ka talaga. Sobrang tuwa ng bata dahil ngayon niya lang naranasan ng ganon. Hindi nagrereklamo ang kanyang ina at mukhang kusa nitong ginagawa ang dapat niyang gawain bilang isang ina. May baon na siya kapag papasok. Minsan may prutas pa, lalo kapag galing ng palengke ang ina. Noon, hindi na mamalengke si Jenny. Ngayon naman, halos lagi siyang nasa palengke para makabili ng gulay at karne na lulutuin niya para sa mga anak niya. Maging siya ay natutuwa na sa mga ginagawa niya. Isang tanghali, habang tulog si Nina, naghihiwa na siya ng mga gulay na lulutuin niya mamayang hapon. Dumating naman ang kapatid niya na may dalang merienda. Gising ka pala? Akala ko natutulog ka eh. Nagdala pala ako ng biko oh. Merienda niyo. Niluto to ni Mama kasi nagdala ako sa office. Mamaya na ako matutulog, tatapusin ko lang to. Kapag nahanda ko na to at pwede na lang lutuin mamayang hapon, saka ko iidlip. Ano, kumusta naman na yung nirereklamo mo na sakit nun? Hindi na ba sumasakit ang katawan mo kapag nakahiga ka? Hindi naman na ata. Ewan ko. Basta ngayon kapag tapos na ako sa lahat ng gawain ko rito sa bahay, ayun, nakakapagpahinga naman ako ng maayos. Baka may kumulam sa'yo tapos yan yung pinaritwal, no? Kulam talaga? Ayan, kanunood mo yan ng horror. May napanood kasi ako nun sa Rated K nung nakaraan. Kaya ayun, naisip ko lang. Tungkol kasi yun sa mangkukulam. Ano siya, yung mangkukulam mismo nagkukwento ha. Saka puro black magic nakikita ko sa Facebook ko. Uso yata yun. Nakiuso ka pa talaga. Baka naman pinakulam mo ko kaya alam mo yan. Kunwari ka pa dyan ha. Alam ko pa naman na galit ka sa akin. Pwede rin naman. Hindi natin sure. Ilapag mo na lang yan dyan para kapag uwi ni Brian makita niya yan. Congrats, te ah. Isa ka na talagang tunay na ina. Hindi yung naging ina ka lang dahil sa nanganak ka. Iwas na ako sa pagiging titang ina. Medyo natauhan din naman ako dun sa mga pinagsasasabi niyo sa akin. Saka nung una kasi, feeling ko ang bigat ng katawan ko kapag kikilos ako. Kaya ang ginagawa ko, hindi na lang ako kikilos. Gusto ko yung palagi na lang ako nakahiga. Tapos matutulog na lang ako, ganun. Kaso nung may kakaiba akong sakit, nung pinakulam mo ko, uy, hindi ako yun ah. Wala akong kinalaman dyan sa kulam na yan. Pero simula nga nung nasasaktan ako kapag nakahiga ako, ayun, napilitan na lang ako magkikilos. Okay naman pala kapag nasanay. May mga pagkakataon lang talaga na tamad ako. Pero masaya naman pala magkikilos, lalo na kumpara din sa mga anak ko. Napapabaunan mo na si Brian, no? Hindi na siya mukhang timawa sa school nila tapos hihingi ng pagkain sa mga kaklase niya. Minsan yung mga magulang dun yung nagpapakain sa kanya. Tapos noon, ang kawawa pa ng suot niyang uniform. Okay na, nakaplansya na palagi ang uniform niya. Tapos bumili pa ako ng extra. Para kung sakali, may pamalit siya ng uniform. Baka hindi mo agad malaban, ganun. Nilalagyan ko na rin ng pulbos tapos panyo sa likod. Alam mo naman mga bata, madalas gusto magpapawis. Natutuwa talaga ako. Halatang malaki na yung naging improvement mo. Kitang-kita ko na gusto mo na tong ginagawa mo. Bumabawi lang ako sa mga bata. Ang tagal kong pinakita sa kanila na parang wala akong pakialam sa kanila eh. Salamat din pala sa inyo ni na Mama ha. Kayo yung nag-alaga sa mga anak ko nung panahong tamad na tamad akong kumilos. Okay lang yun. Basta wag mo na uulitin yun ha. Oo naman. Baka ipakulam mo na naman ako. Hoy, hindi talaga ako yun no. Pero at least, di ba? Tama lang yung ginawa niya sa'yo. Kung ako rin naman, ipapakulam talaga kita. Buti na lang wala akong kilala. Sino naman pala? Oo nga pala, uuwi na si Brando sa susunod na linggo. Tapos ang sabi niya, mag-outing daw tayo. Sige, gusto ko yan. Magli-leave ako na dikit sa day off ko para makasama naman ako sa inyo. Gusto ko yung ganyan na outing. Ang sabi niya, gusto niya raw i-celebrate yung pagbabago ko. Ang sabi ko pa nga sa kanya, para namang malaking achievement to ngayong taon. Aba, malaki talaga ah. Kasi ngayon pa lang nakikita ko na yung pagbabago mo. Natuwa na rin sa iyo ang asawa mo.
Buti naman no, akala ko lagi na lang kayo mag-aaway tapos maghihiwalay kayo. Kawawa naman ng mga bata, tapos dahil lang yun sa pagiging tamad mo. Sana nga tuloy-tuloy na to. Saka sana magaling na rin ako. Hindi ko alam kung totoong nakulam ako o pinarurusahan ako sa panay ko hilata. Pero tandaan mo, uso pa rin ang pahinga ha. Huwag aabusuhin ang sarili sa panay pagkikilos. Pwede ka pa rin naman magpahinga at humilata. Huwag lang katulad noon na nagkakasakit ka na dahil sa hindi ka tumatayo sa higaan mo. Oo, hindi na talaga. Hindi na rin naman ako sanay na walang ginagawa. Yung hihilata lang ako. Parang yung utak ko lagi akong pinapaalalahanan ng gagawin ko. Pero kapag pagod naman ako, ayun, nakakapagpahinga ako. O sige na, aalis na ako para matapos ka na dyan at nang makaidlip ka na. Sa mga lumipas na araw, naging masaya ang bahay ni na Jenny. Hindi na katulad noon na unang pasok pa lang ay parang ang bigat na. Dahil nga wala siyang ibang ginawa kundi ang humiga at mapagod kahit na wala pa naman siyang ibang ginagawa. Noong sumapit na ang araw na umuwi ang asawa niya, masaya na ang bungad sa bahay nila. Malayo na sa dati na wala silang ibang ginawa kundi ang magsigawan, habang ang mga anak nila ay nakikinig lang sa kanila. Bago sila umalis, nagpunta si Clarice sa bahay nila para tumulong. Okay naman na, magluluto lang naman ako tapos aalis na tayo. Ako na dito sa lumpia. Sige, yan na ang pagtuunan mo ng pansin. Yung ibang pagkain, kami naman ang may dala. Ando na naman na sa sasakyan. O sige, patapos naman na to, tapos piprito ko na yan. Hindi na te, sige na, ako na dito. Madali lang naman to eh. Mag-asikaso ka na ng sarili mo. Parang yung mantika ang pinanghilamos mo kaya ganyan ka oily ang mukha mo. Grabe ka naman, hindi pa lang kasi ako nakakapaghilamos no? Oo nga. Dali na, ako na rito. Okay na yan. Itabi mo na lang sa isang gilid tapos palamigin. Ako na maglilinis dito sa kusina. Ayusin mo na muna ang sarili mo. Baka haggard ka na naman pag nag-outing tayo. Hinayaan na lang ni Jenny ang kapatid sa kusina. Ang dami niyang niluto simula pa kaninang umaga kaya pagod na talaga siya. Pero wala naman na yon sa kanya dahil ang inaalala niya ay yung magiging masaya nilang samahan mamaya. Tuwang-tuwa na naman siguro ang mga bata. Nung matapos na siyang maligo, naghahanap na siya ng susuotin niya. Pumasok sa loob ng kwarto ang kanyang anak. Oh, bakit? Akala ko naman nasa sasakyan ka na. Sige na, punta ka na doon. Tapos naman na kami magluto, aalis na tayo. Mama, masakit likod mo? Ha? Bakit mo naman naitanong? Si Lola, nilalagay niya puto sa likod niya kapag pumasakit. Lagyan po kita? Ano yan, sa lompas? Hiningi mo pa yan sa lola mo? Opo, sabi niya maganda raw po ito kapag pagod po. Naaawa po ako sa inyo, mama kasi po pagod kayo. Ito po ako na maglalagay sa inyo. Salamat po, mama ha. Ano ka ba? Ako dapat ang nagpapasalamat. Thank you dito at naisip mo pa ako. Hayaan niyo po, mama, kapag po malaki na ako, tutulungan ko po kayo. Para hindi na kayo laging mapapagod dito sa bahay kakaalaga po sa amin. Pangako po na magiging masipag po ako at mabait. Para po kapag malaki na ako, gano'n na po kayo kina Lola na lagi nang nasa bahay tapos nagpapahinga po. Napangiti na lang si Jenny sa narinig niyang sinabi ng kanyang anak. Hindi niya naman inaasahan yon. Nakikita pala talaga ni Brian kung ano ang ginagawa niya. Hindi man niya alam kung ano ang iniisip ng anak niya. Iisa lang ang malinaw. Lalaking mabuting bata si Brian at ngayon mas lalo niyang gustong ipakita sa anak ang pagiging isa niyang ina. May mga tao talaga na hindi naiiwasan ang pagiging tamad. Para bang napakabigat na agad ng katawan nila kahit na wala pa naman silang ginagawa. Minsan, akala nila simpleng pagod lang yun, pero habang tumatagal, nagiging nakasanayan at ang nakasanayan ay nagiging pagkatao. Ang dapat na iwasan ay ang pagiging tamad na ina. Hindi dahil bawal mapagod ang isang ina, kundi dahil may mga batang umaasa sa bawat galaw niya.
Ang trabaho ng ina ay tila walang katapusan. Oo, nakakapagod, nakakaiyak at minsan nakakasakal. Pero sa bawat pagkakataong pinipili niyang humilata kaysa kumilos, may batang nagugutom, may batang natututong magtiis at may batang napipilitang tumanda ng mas maaga. May isang bata na sanay maghintay. Hindi dahil pasensyoso siya, kundi dahil wala siyang ibang pagpipilian. Natuto siyang magbantay ng kapatid, maglinis ng kalat na hindi kanya at magpigil ng gutom para hindi makadagdag sa pagod ng ina. Sa murang edad, natuto siyang unahin ng iba bago ang sarili, hindi dahil itinuro, kundi dahil yon ang nakita niyang paraan para mabuhay ang kanilang tahanan. Para sa mga ina, hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay. Pero huwag mong hayaan ang iyong pahinga ay maging dahilan ng paghihirap ng iyong mga anak. Dahil darating ang araw na sila ay lalaking marunong magtiis, pero maaaring hindi na marunong humingi ng kalinga. Ang tunay na pahinga ng isang ina ay nagmumula hindi sa pag-iwas sa responsibilidad, kundi sa kaalamang ginawa niya ang makakaya niya para sa mga anak niya. Sapagkat ang katamaran ay maaaring pansamantalang magpahinga sa katawan, ngunit pang matagalang sugat sa puso ng kanyang mga anak. Isa ka mang ina o hindi, naway maiwasan natin ang pagiging tamad, mga apo. Wala namang masama na magpahinga kapag pagod ka na. Pero wag mong hayaang mapagod ka sa puro pagpapahinga. Dahil marami ring pagkakataon sa buhay mo ang nasasayang. Kayo ba, mga apo? Nakakilala na ba kayo ng tamad na ina? Ano naman ang inyong opinyon ukol sa ating bagong kwento? Naway naghati dito ng magandang aral sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig, mga apo.